day everyone! This is Lina Ganap Maos TV and welcome to another episode ng ating vlog. And for today's video, mag-unbox tayo ng helmet ulit. Okay, so medyo na-miss nyo na tong pag-unbox na to. Dahil matagal-tagal akong hindi nakakapag-upload ng mga videos about helmets, about unboxings, kasi medyo na-busy tayo. Okay, so ngayon, mag-unbox tayo ng helmet ulit, okay? Brand ulit ito ng SEC. Okay, makikita nyo yung logo ng SEC. Ayun. Okay, so ito ay modular. Nakapag-unbox na rin naman ako nito noon dito sa previous mga videos ko, yung Revolt. Pero itong ipapakita kong helmet sa inyo ni Revolt ay naiba. Okay, so meron siyang ibang design. Okay, so i-unbox natin to para makita ninyo kasi iba pa rin talaga yung sa picture lang at makikita nyo actual, and etong video na to is sana makatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung bibilhin nyo to o hindi. Okay? So, simulan na natin ang pag-unbox ng helmet. Let's go! So, kukunin ko muna yung box. Ipapakita ko siya sa inyo nang nakalagay pa siya sa box. Okay, so ito siya. Ayan. So, ayan. Wala namang nag-iba. Ganun pa rin yung box. Ayan, ganyan pa rin. Ayan, kung makikita nyo, itong Revolt na orange ang ipapakita ko sa inyo kasi ito talaga yung ginawang tawag dito. Ito yung pinakang front ng model na to. Itong color na to. Okay, kahit yung inilabas na picture ni SEC, Moto Supply, ito talaga. So, kaya ito yung napili kong buksan. Ayan, so mabibili nyo to na nakaganto siya. Comes with a black box na may nakalagay syempre na SEC. Okay, so buksan na natin. Sa loob, so may nakikita agad ako dito na free. Okay, so marami na naman siyang free. Okay, so clear lens. Ito. Clear lens. Kasi bakit clear? Yung nakalagay kasi doon mismo sa helmet, ano na siya, smoke lens na siya. So, black. Kaya, ang kasama niyang freebies, yung kanyang clear lens. Okay? Tapos, meron pa siyang spoiler. Okay? So, mamaya, itong spoiler na to, mamaya ipapakita ko sa inyo kapag nakakabit na siya dun sa helmet. Okay? May mga nakalagay dito kasama siya na sticker, pandikit, yung 3M. At saka meron din siyang maliit na tornilyo isa. Okay, then mamaya papakita ko sa inyo kapag nakakabit na to mismo sa helmet. Okay? So, wala na siyang ibang kasama bukod doon, yung spoiler at saka yung kanyang lens na free. So, eto na mismo yung helmet. Pagkakuha nyo nito, dun sa box niya, nakabalot siya sa dust bag niya. Okay, lahat naman ng helmets na lumalabas or ibinebenta ngayon, lagi na siyang may kasamang dust bag. Okay? Ito yung para at least pagkatapos yung gamitin yung helmet nyo, pwede nyo ulit itabi dito sa dust bag niya para iwas alikabok, yan, para hindi siya magasgas. Yan. Okay, so ito siya. Tanggalin natin. Yan. So, may nakabalot pa siya ulit na ganito. Ano bang tawag dito? Ayan, okay. Parang ano lang din to is, protection lang din sa helmet. Kasi kapag dinideliver yung helmet or galing siya sa tracking, ganyan. So, mas maganda na safe at balot na balot yung mga helmet para siguradong pagdating sa atin ay hindi siya masisira. Okay? Yan, okay. So, ito na yung SEC Revolt na Cooper. Yan. Cooper. Actually, yung spelling niya is K-U-I-P-E-R. So, Cooper. Ayan, okay. So, meron tong available na 5 kulay. Mamaya ipapakita ko din sa inyo after ng video na to, ng unboxing na to, para makita nyo at makapili kayo dun sa mga kulay na available niya. Okay? So, ito siya. Orange, black yung pinili kong buksan. Glossy type. Okay, so isa siyang full face modular. So pag sinabi natin full face modular, pwede siyang naka full face at pwede siyang gawing half face. Ayan, okay, ayan. So pwede nyo siyang gawing half face. Ito is yung
Benta talaga to sa mga rider, kahit sa mga back ride na yung talagang gusto presko yung helmet nila. Kasi pag ganito yung suot yung helmet, mas madali siyang iangat. Like for example, iinom kayo ng tubig, kakain kayo, ganyan. Mas madali. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung buong helmet ninyo para lang uminom kayo ng tubig. Or kung inabot kayo sa traffic, diba? Halimbawa, ang tagal-tagal ng stoplight, 200 forever. Okay, so ano siya, yan, pwede nyo siyang i-half face para papasok na yung hangin, may malalanghap na kayong hangin, diba? Hindi naman sinabing pag full face talagang tawag dito, hindi magandang gamitin. So, depende pa rin yun sa rider or sa inyo na gagamit. Kung gusto nyo is full face lang. Pag sinabi kasing full face lang, hindi nyo siya maiaangat ng ganito. Samantalang ito, si modular, pwede nyo siyang full face, pwede nyo siyang half face. Okay? Ayan. So, full face, modular, and then dual visor na siya. Yan. Okay, so ito yung dual visor niya. Ibig sabihin nito, may sun visor ka sa loob. Yan, diba? Okay. Pero, kung mapapansin ninyo, naka-smoke lens na siya. Ito. Yan. Smoke or dark lens ang tawag dito, no? Actually, dalawang klase tong dalawang klase tong lens na itim na ganito. Meron siyang super dark, meron din siyang light smoke, okay? So, itong super dark na to, ito, mapapansin nyo, black na black talaga siya. So, ito, gamit na gamit nyo to sa umaga. Yung sobrang tirik ng araw, ganyan. Talagang hindi kayo masisilaw, okay? Pero, pagdating naman sa gabi, hindi to kaiga-igaya kasi sobrang dilim niya. Madilim siya. Okay? Kaya, may freebies naman siya na clear lens, diba? Okay, ang purpose naman ng clear lens, pwede nyo siyang gamitin sa gabi kasi nga, maliwanag siya. Pero kung mostly ang biyahe ninyo is umaga, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, at hindi naman kayo aabutin ng gabi, okay na to. Pero kung gumagamit kayo ng helmet or ang biyahe nyo is mostly gabi, mas maganda palitan nyo siya nung clear niya. Kasi sa umaga naman, dahil nga may dual visor siya, yan, dahil may dual visor siya na ganyan, okay lang na kahit naka-clear kayo. Kasi ito, sun visor to. Okay, so option nyo yun. Ayan. So dual visor siya. Tapos, ang napansin ko dito kay Revolt na Cooper, meron na siyang lock. Ito. Yan, may lock na siyang kasama. Para saan ba yan, ma'am? Okay. So, itong lock na to, guys, di ba nga po, ang issue po kasi talaga, kahit anong brand ng modular, katagalan po na ginagamit natin yung modular. Kada angat-angat, baba, ganyan. So, lumuluwag yung pinakang lock niya dun sa pagka-modular niya. Okay, ang nangyayari is, bigla na lang bumababa yung pinakang half face niya. O kaya pag nakaganyan siya, naka-modular. So, ito po yung kagandahan dito kay Sec Revolt na Cooper design is meron na po siyang lock. Okay? So, yan po, nakalock na yan. Kahit hindi po natin to iangat, nakalock na yan. Pakita ko po. Yan. Diba po, inangat ko na siya. Hindi pa po yun nakalock. Okay? So, ang purpose po nito, double lock po siya. So, pag inangat po natin yan, hindi basta bababa po ito. Hindi nyo siya basta maibababa. So, ibig sabihin, pag gusto nyo na naka-steady na half face yung helmet niyo, pwede nyong ilak yun. Okay? Pero, okay. So, iingatan nyo lang kasi baka naman na nakalock siya at bigla nyong napuwersang ibaba, masisira naman siya. Okay, so better, ginagamit lang to sa tingin ko pag talagang lost thread na talaga yung pinakang lock nitong modular nyo. Yan, okay? So magagamit nyo talaga to. May purpose siya. Okay? Tapos, so ipapakita ko din sa inyo yung inner niya. Yan, ito yung inner niya. Sana makita nyo. Yan, okay. So sa loob, makikita nyo, may nakalagay yan na etiketa na large o di kaya yung sizes niya. Tapos, may nakalagay siyang ganyan.
Yan, okay. May mga nakalagay diyang instruction or kung ano pa man yung mga nakapaloob sa helmet na ito. Yan. Tapos, ito po ay quick release. Okay? Ano ba yun, ma'am? Ano ba yung quick release na yan? Okay, so ito po yung lock natin sa chin. Dito po, no? Yan. Meron po kasi tayong dalawang klase ng chin lock dito. Okay, meron pong tinatawag tayo na quick release. Meron din po tayong tinatawag na double D-ring. Okay, yun po yung mostly gumagamit ng mga ganong lock is kapag talagang ang takbo nila is yung mga pang racing, ganyan. Okay, so depende naman din. Okay, hindi lang naman pang racing. Pero mas safe po kasi yon naman. Kasi hindi yun talaga basta-basta natatanggal. Pero hassle naman yun kapag nagmamadali kayo. Okay? So kapag talagang ang mga biyahe ninyo is pang daily use, mas maganda pong gamitin natin yung quick release na lock sa chin. Okay? Kasi mas madali siyang tanggalin, mas madali din siyang ilak. Ito po yun ha. Ito po. Yan. Okay. So, di ba napakadali niyang tanggalin? Make sure po na lagi itong nakalak ha. Kapag po kayo nasa biyahe or nagde-drive kayo, make sure po na nakalak lagi yun. Kasi, safety po kasi yun. Diba? Pag po kasi hindi nakalak at wag naman sana at may nangyari, po pwede po tumalsik pa din yung helmet ninyo dahil nga po, hindi siya nakasabit dito. Dapat po kasi nakasabit yun dito. Okay? So, sana po okay tayo doon. Tapos, sa si Revolt po, meron po siyang air vent sa harapan. Ito po, sa harap. Meron din po siyang air vent sa itaas, dalawa. Ang vents po na ito ay pasukan po ng hangin, okay? Ventilation po siya para kahit naka full face po yung helmet ninyo, may pumapasok na hangin or nagsisirculate yung hangin sa loob ng helmet ninyo at makakahinga kayo ng maayos. Okay po? Tapos meron din po siyang sticker. So, syempre sa sticker po, acrylic, ayan po, ayan, may bago pala. Okay, so ito bago to ha. Etong sticker na to ni Sec, may pa-gold na sticker na ganyan. Oh. Dati kasi walang ganito. Okay, so may sticker, ano talaga siya, meron pang ano to, barcode ni Sec talaga. Okay, so ibig sabihin, original Sec brand po iyan. Ano po? Ayan, so meron po siyang DOT approved. Ayan po. DOT approved. Sige. Ito po yung meaning ng ating DOT. Ayan po. Yan. Okay. So, sana po makatulong yan sa inyo. Sa mga nagtatanong, ma'am, ano ba yung DOT? Okay. Tapos, ito naman po syempre yung ating bagong sticker ng ICC. Okay. Ito po napaka-importante. Lalo na po bibili kayo ng helmet. Ano po? May mga brands po ng helmet na walang nakalagay na sticker ng ICC, pero may sticker naman po na approved na nagamitin po talaga siya. Okay, may mga ganong brand po. Example ko na lang po si KYT. Si KYT po kasi wala talaga siyang ICC sticker. Pero meron po siyang ICC na approved po na gamitin siya dito sa atin. Or good siya. Kasi ang ICC po, ibig sabihin po kasi na inspect yung helmet na quality standard po siya. Diba po? Ayan po. And then, okay, meron po itong available na sizes. Ito po, Revolt na Cooper. Meron po siyang available na medium, large, and XL. Okay, para po sa lahat na nagtatanong ng sizes ng Revolt or ng modular, iba-iba po yung sizes. Ano po, hindi po porke ang size natin sa ganung brand ay large, pagdating po dito ay ganun din. So, iba-iba po, lalo na po ang modular. Mostly po ang modular helmet, mas malaki po yung sizing niya compare po sa full face na helmet. Okay? So, idea lang po yon. Lagi pong ugaliing magtanong sa seller, lalo na po kung sa online kayo bibili. Siguraduhin niyo pong itanong sa seller kung ano yung available o kung ano yung sizes na para sa inyo. Okay? Ayan po. So, ang sizes po natin dito is medium, large, XL. For medium po is 57 to 58 cm. For large size po is 59 to 60 cm. For XL size is
61 to 62 cm. Okay? Ang pagsusukat po nun, makikita nyo din dito sa aking vlog. Meron po tayong ginawang video doon na para po masukat ninyo ng tama. Kung paano susukatin yung sukat ng ulo ninyo. Ayan, para po sa size. Okay guys, idagdag ko na rin na meron tayong nakalagay dito sa sticker niya mismo sa kanyang lens. May nakalagay po ditong scratch resistant. Tapos, syempre, meron po tayo sa vision, ventilation, aerodynamics, and compact. Okay, so isa-isahin natin. So, syempre yung safety, yun na nga yung nakalagay. Meron siyang ICC sticker, meron siyang DOT approved. Okay, so ibig sabihin po noon ay dumaan po sa inspection ng ating helmet at ito po ay standard quality. Okay, so meron po tayong comfort. So, pag sinabi po natin comfort, yan naman po is dahil nga sa salitang comfort. Diba? So, dapat po komportable tayo sa helmet na bibilihin natin. Kailangan po eksakto yung size na mabibili ninyo dahil kapag hindi, maiirita kayo habang kayo ay nagdadrive. So, ibig sabihin, hindi fit sa inyo yung helmet na nabili ninyo. Okay. So, dito po sa pangatlo, may nakalagay po siyang vision. So, yun po, nasabi ko na rin naman po kanina. Ang vision po is ito. Itong pinakang lens po. Ano po? Importante po na dapat makikita ninyo yung daan. Okay? Maliwanag ang daan. Yan, okay. So, ito po, yun nga, pwede siyang pang smoke lens. Pwede din po siya ng clear lens. Option nyo na po yan. Ano po? Tapos, ventilation, nabanggit ko na rin po. Aerodynamics po is yung ingay. 'Di ba? Yung ugong niya. Yan. So, hindi po siya ganun ka... Actually, honest lang ako, no? Ang modular talaga, medyo may pagka-maingay siya. Kasi nga, may additional lock siya eh, 'di ba? Ito po. 'Di ba, kumbaga naaangat siya, nagiging half face. So, meron siyang konting siwang na pumapasok yung hangin. Pero at least, hindi pa rin ganun kaingay. Yan. Tapos, so, yung compact. Yan. So, yan yung mga kasama dito sa helmet ni Sec. Yan. O, Revolt na Cooper. Okay, idagdag ko na rin po. Ang ating pong foam sa loob, ito po. Ito po ay washable. Okay, so sa lahat ng nagtatanong, maraming nagtatanong, ma'am, pwede ba yung labhan? Nalalabhan ba yan? Yes po, nalalabhan po ito. Hindi po kagaya dati na pag bumili kayo ng helmet, pag napawisan, naulanan, sasabit mo talaga yung helmet mo. Ito po hindi na. So, pwede nyo po siyang tanggalin. Ayan po. Yung foam po niya. Natatanggal po itong taas at parehong gilid, tsaka yung nasa pinakang gitna niya. Yan. So, matatanggal nyo po yan. Pwede nyo pong labahan. Pwede nyo po na linisan. Okay? Pero, kung kayo naman po medyo tinatamad ng maglaba, so, pwede na po kayong bumili ng mga disinfectant na panlinis po ng inner pads po ng helmet. So, meron din po tayong tinitindang ganyan. Yung ating pong Kobe. Ayan po. Nagkakahalaga lamang po yan ng 200 pesos. Okay po? Ipapakita ko pala sa inyo yung fitting niya. Para po may idea kayo. Ako po dati, medium size. No? Pero ako po tumaba. Aminado ang tindera. Tumaba talaga. Ayun po, so medium size po ako kay Sec Revolt. Papakita ko po sa inyo yung fitting niya, no? Para po may idea din kayo. Pero sinabi ko nga po sa inyo, iba-iba po yung fitting ng helmet. Depende po sa brand at kung anong model yung mabibili niyo. So, pakita ko po sa inyo ngayon yung fitting. So, ito po yung medium size natin ng Cooper. Sec Revolt na Cooper. Papakita ko po yung fitting sa inyo, no? Ito po siya. So, ito po ay medium. Okay, so para po makita ninyo. Ayan, o, diba? Parang medyo na push yung aking pisngi. Pero okay lang yan. Kasi nga, wag lang talagang yung nakaganyan ka na. Okay lang yan. At least, lapat po dapat dito sa pisngi ninyo yung foam. Baba po natin, no? Ayan po, o, di ba? Mapapansin niyo po, wala siyang mga
Ayan, wala siyang allowance pa na ganyan. Kasi dapat po talaga, hindi gumagalaw yung helmet sa ulo ninyo. Kailangan po snug fit siya. Huwag naman po yung sobrang sikip na sikip. Pero yung pag sinabi nyong masikip lang, okay na po yun. Kasi habang ginagamit nyo po ang helmet, kahit anong helmet, mag-a-adjust po yan ng size habang ginagamit nyo. Pwede pa pong magnipis yung foam niya. Okay, so ito po yung ating medium size. Modular kasi ako po mainitin din. Kumbaga parang pawisan, laging ganun. So, ito po pala lagi nyong ilalak. Yan. Maluwag po ito pero pwede yung spoiler niya na nakalagay na siya sa helmet. Ayan po. So, ito po yung pinakang spoiler niya. Yan. So, ganyan po siya kapag ka nakalagay na. Diba po? Ang ganda, ang angas. Yan. Yan. Okay. Ito po yun. May kasama po tong pandikit. So, ididikit nyo lang po yun. Ilalagay nyo dito sa side, sa gitna. Sa side din po. At saka nyo po ididikit. Tapos, optional po yun. May kasama po siyang tornilyong maliit. Kung gusto ninyo, na i-fix nyo talaga yung kanyang spoiler. Pero kung hindi naman po, kasi mabubutas po siya pag talagang tinornilyo nyo. Pero optional nga po yun. So, ang gawin nyo na lang po, mas maganda gamitin nyo na lang po yung 3M na pandikit niya. Kasi hindi naman na po yun basta-basta matatanggal. Lalo na kung original na 3M yung gagamitin yung pandikit. So, para po sa hinihintay ng lahat, eto na. So, ang presyo po natin for SEC Revolt Cooper is 3,500 pesos. Okay, yan po yung SRP price niya. Kahit saan pong dealer or kahit kay SEC Moto Supply, 3,500 po yung price niya. Sa halagang 3,500, meron ka ng full face, modular, dual visor, at hindi lang yan. Meron ka pang free na lens at spoiler, 'di ba? Tapos syempre, pag may mga occasion or mas madami yung bibili nyo, mas makakakuha pa kayo ng discount. So, para makapag-avail o makabili ng SEC Revolt Cooper, mabibili nyo to dito sa Maos, Santa Rosa at Maos Binyan Branch. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ito yung page namin ng Maos Binyan Branch. Ayan. Okay. Tapos, ito naman ang page namin ng Maos Santa Rosa Branch. Yan. Okay, kung saan po kayo mas malapit na lugar or mas malapit na branch, pwede po kayong pumunta doon para po ma-assist kayo. And syempre, para naman po dun sa medyo kapos na maglabas ng cash, pwede po tayo mag-installment. Okay, so pwede po kayo mag-prepare ng 500, 1,000, 1,500 para po makabili na kayo ng helmet ninyo. So, installment po pwede po tayo sa Home Credit and Cashalo. Okay, so may magpa-process at mag-a-assist din po sa inyo sa tindahan. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panunood ng aking bagong video, ng aking vlog. Ang unboxing natin ng SEC Revolt Cooper Design. So, eto muna, pakita ko sa inyo lahat ng available na designs and color ng Revolt. Okay, so thank you! Bye!
Yan. So, meron po tayong branch sa Binyan. Meron din po tayong branch sa Santa Rosa. Ayan. Tapos, marami na po tayong resellers around South. Yan. Okay. So, sa lahat po ng gusto ulit na mag-start, ayan. So, tutulungan po namin kayong mag-start ng negosyo ninyo kung papaano.